Hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1128 full spoiler. Syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1128 at ang title nga nito ay RPG. So nagsimula nga ang chapter sa Big Stein Castle kung saan sinasabing binuhat ng araw ni Sanji si Nami at kasama nga ang ibang mga Straw Hat, si Luffy, Zoro at Usopp. Tumalo na nga sila pababa ng kastilyo. At sa pagdating nga nila sa baba, dyan ang araw natin makikita na ang buong kaharian na yan talagang gawa lahat sa Lego. At meron nga itong napakalaking Yggdrasil tree sa gitna. Sinabi nga ni Zoro na nagising nga raw siya sa kabilang side ng town at sinundan niya nga lang daw yung ingay kung saan nakita niya na dinalo ni Luffy ang giant rabbit. Sinabi naman ni Luffy na dapat daw kaya ng talunin ni Usopp ng mag-isa ang layon. Sagot naman ito nagpanik nga raw siya dahil nagising siyang kinakain na siya ng pusa. At bali yun na nga mga tol yung na nakita natin kung saan dinatnan nga siya ni Nami. Sinabi naman ni Usopp na ang kaharian nga raw na yan hindi elbap dahil ang giant outfit nga raw nila pang normal size. Kaya nag-decide nga ang mga Straw Hat na magpunta nga sa town at tanungin ng mga tao kung ano ba ang mga nangyayari. Sa pagpunta nga naka-encounter daw sila ng normal size na may balbas na lalaki. Nakasuot nga rin daw ito ng giant outfit at nakasakay sa isang napakalaking tipaklong. Tinanong nga raw sila ng lalaki kung bago ba raw sila dyan at ang lugar nga raw niyan tinatawag na Land of Gods. Pinamumunuan nga raw yan ng Ear God yung rabbit, Spike God yung hedgehog at yung Scat naman daw yung pusa siyang namumuno dun sa kastilyo. At recently daw may insidente na yung Ear God sinunog daw dun sa labas ng town. At dahil nga dyan nagsorry nga si Luffy dahil kung maaalala nga natin kinain niya nga raw yung Ear God rabbit na yon. Agad naman daw tinakpan ni Usopp ang bibig ni Luffy bago pa man makapagsilita ng kung ano-ano ito. At ang ibang Straw Hat nga nagbulungan na kailangan nga raw nilang itago yung pagkamatay ng Ear God. At tama naman yun dahil kung tinuturing ang Diyos ng mga taong ito ang rabbit na yun tiyak na magagalit nga sila sa mga Straw Hat. Anyway, dagdag pa nga ng lalaking kausap nila kung nagugutom daw ang mga ito magpunta na nga lang daw ang mga ito sa town para makakuha ng mga rasyon. Pero bawal nga raw ang mga ito na magpunta sa kabilang side ng kastilyo. Napatanong naman si Luffy kung bakit daw at sagot nga ng lalaki yung Sun God Temple nga raw ay nandun. Binabantayan nga raw ito ng matitinding mga guardian at wala nga raw sino man ang nakapunta sa temple na yun na nakabalik pa at nakapagkwento kung anong mga nangyari. Pero sabi nga ni Nami wag daw sabihin na ganun dahil sa siguradong susuwayin lamang ito ni Luffy. At mula nga dyan talagang nagbago yung facial expression ni Luffy at tumakbo nga raw ito papunta dun sa Sun God Temple. Nagka-interest naman daw si Zoro sa mga sinasabing guardian beast at tumakbo nga rin daw ito kasama ni Luffy. Habang si Sanji nga nainis kay Zoro dahil sa sumunod pa raw ito kay Luffy. At nang tumatakbo na nga raw si Luffy napansin niya na parang napakahaba at napakalayo nga raw ng daan at kung titignan nga raw ang buong kingdom talagang napakalawak daw nito. Pero suddenly bigla na nga lang daw siyang nabunggo sa kung anong invisible at nabasag niya nga raw ito. At yan na nga na-reveal nang nabasag raw ni Luffy salamin. At kaya raw pala talaga napakalawak ng kalangitan at lugar dyan dahil sa mirror reflection. At yung mga tao nga raw dyan sa Lego Town talagang biglang-bigla nang makita nilang mag-crack yung kalangitan sa taas. At tuloy-tuloy nga lang daw na binasag ni Luffy ang salamin hanggang sa nalaglag nga raw ito sa sahig. At na-reveal nga na ang Lego Kingdom nga raw na yan parang diorama na nakalagay sa isang kwarto ng isang giant. Para bang isang hawla raw ito na nababalot ng mga bubog. Yung loob nga raw na bubog salamin habang mula naman daw sa labas para itong isang fish tank. At napakalaking araw ng box na yan na halos masakop na ang sinasabing kwarto ng giant. At meron nga rin daw itong napakalaking pinto sa unang parte na kasya raw ang isang giant. Subali ayun, hindi nga maliit na laruan ang sinasabing toy box na to. Dahil sa mukhang nakakapasok nga sa loob ang sinasabing Sun God dahil sa malaking pintuan na alam nga natin na isang giant. Sa kwarto naman daw merong mga furniture tulad na nga lang daw ng napakalaking lamesang kahoy at sa taas nga raw ng lamesa merong mga tela, sinulid at napakalaking sewing machine. So siguro dyan nga ginagawa mga tol yung Viking outfits na suot ng mga Straw Hat. At bukod nga rin daw dyan napakaraming mga Lego pieces ang nakakalat dyan sa sahig ng kwarto kung saan dyan nga nalaglag si Luffy at talagang biglang-bigla nga sa nakita nila mga Straw Hat. Napatanong na naman nga si Nami kung ano ba ang nangyayari habang sabi nga ni Sanji na kung may giant nga raw ang nakatira dyan para nga raw silang ginawang mga pet na inalagay sa isang hawla. At siguradong ganun nga talaga yung sitwasyon dahil base nga dun sa lalaking nakausap nila mukhang wala nang nakakalabas
suporta dun sa mga taong nakulong sa loob ng toy box na yan. At syempre talagang hindi nga makapaniwala si Nami sa sitwasyon nilang yan. Meron naman daw biglang nagsalita at nagtanong kung ano raw ang ingay na yon at kung kakamping nga raw ang mga ito tulungan raw siya. At mula nga dyan na-reveal nga na ang nagsalitang yun walang iba kundi si Chopper. Nahuli nga raw si Chopper at nandyan ito sa labas ng hawla at agad nga raw siyang pinakawalan ni Zoro. Iyak nga raw talaga yan si Chopper habang niyayakap niya nga si Nami. Kinomfort nga agad siya ni Nami at kawawa naman daw ito. At sabi naman ni Chopper yung collar niya raw talagang napakatigas, hindi niya ito matanggal at akala niya nga raw yun na talaga ang katapusan niya. Sabi naman ni Nami ngayon daw may utang na loob na sa kanya yang si Chopper. Nabigla naman si Chopper at sabi naman ni Usopp kanina lang daw si Nami raw yung umiiyak. Tinignan naman daw ni Usopp at Zoro yung mga bagay na nandun sa lamesa habang tinignan naman daw ni Luffy yung mga Lego sa baba. Nasabi nga ni Zoro na ang kwarto nga raw na ito para sa Giant pero may mga human size na damit nga raw dyan kaya siguro palitan daw ito ng damit na parang sa mga manika. Nasabi naman ni Luffy na ang kwarto nga raw na ito puno ng mga blocks na yon. Ang tinutukoy niya nga syempre yung mga Lego. At sumang-ayon nga si Sanji at yun nga rin daw ang dahilan kung bakit merong masangsang na amoy nung nagluto sila ng roasted rabbit. At dahil nga yun sa nasusunog din daw yung mga Lego na yan. Dagdag pa nga ni Sanji siguradong ang kwarto nga raw na ito ang tinatawag na Sun God Temple at yung mga tao nga raw sa Lego Town pets ng sinasabing Sun God. At naobserbahan niya nga raw ang mga taong ito dahil dun sa bubog. Pero mula nga dyan ito ang matindi, meron na naman ngang nagpakitang dalawang giant creature. Ang isa nga ang tinatawag na Hillmongard at yan nga raw isang napakalaking ahas na nakabase sa Norse mythology. Ang isa pa nga ang tinatawag na Mugen, isang napakalaking uwak na merong bungo sa ulo niya at ang pangalan nga raw nito nakabase sa Munin at Hugin, yung uwak ni Odin sa Norse mythology. At dahil nga dyan talagang napalaban ng mga Straw Hat sa higanting creature na yan, napakarami nga raw nasira sa kwarto at nagkaroon pa nga raw ng sunog dyan. At kat naman daw sa labas ng kwarto ipinakita nga ang corridor kung saan papunta na nga raw sa kwartong yan ang sinasabing Sun God. At yung pinto nga raw sa kwarto merong nakalagay na symbol na letter C. Ang sinasabing Sun God nga raw talagang napakalaki kumpara sa ibang mga giant na nakita natin sa kwento. Except na nga lang daw kay Urs. Pero hindi pa nga raw natin ma-identify sa ngayon kung ang giant ba raw na yan isang lalaki o isang babae. Parang payat daw ang sinasabing Sun God at meron nga raw itong mahabang itim na buhok. At nakasuot nga raw ito ng bungo ng isang usa na talagang natatakpan yung buong mukha niya. Meron nga rin daw itong tungkod at shield at may simbolo raw ito ng araw. Napansin nga raw ng Sun God na merong ingay at usok na nagmumula sa kwarto. Kaya pumasok nga raw agad ito ng kwarto at biglang-bigla nang makitang winawasak nga raw ni Luffy ang lahat habang kinakalaban nito yung mga giant creature. At sa mga punto nga raw na yan, ginamit na nga raw ni Luffy ang Gear 5. At talagang patuloy nga lang daw si Luffy sa pagtawa habang nasusunog na nga raw ang kwarto. At ginamit nga raw ni Luffy ang Gomu-Gomu no Don pistol at tinalo niya nga raw ang giant snake. Habang si Zoro naman daw tinalo ang malaking uwak. At after nga niyan pumasok raw muli sa diorama ang mga Straw Hat para makaiwas sa Sun God. Pero bigla na nga lang daw nagpakita muli sa kanila ang iskat, yung malaking pusang nakalaban nila sa kastilyo. Galit na galit nga raw ang pusa pero binanatan lang nila ito sa ulo at sumakay nga raw sa malaking pusa ang mga Straw Hat. Habang ipinakita nga raw ni Nami na meron siyang nakitang mapa. Naintindihan nga ni Chopper ang sinasabi ng pusa at sinabi raw nito na hindi raw niya makakalimutan. Sinabi naman ni Nami na ang nakita nga raw niyang mapa blueprint ng hawlang pinagkulungan sa kanila. At mula nga dyan sinabi ni Zoro na papunta na sa kanila ang Sun God. At sa isang matinding double page nga makikita nga raw natin ang mga Straw Hat na nakasakay sa iskat. Tumatakbo nga raw ito dyan sa Diorama Town habang ang Sun God nga hinahabol sila. At ang mga tao nga raw dyan sa town talagang biglang-bigla dahil nakita nga nilang galit na galit ng Sun God. Sinabi naman ni Nami sa mga kasama niya na maghanda nga raw ang mga ito. Kailangan nga lang daw nilang dumiretso at meron na naman daw bubog sa dulo. At kung mababasag nga raw nila yun, pati na ang wall makakalabas nga raw sila dyan. Sumang-ayon nga syempre si Luffy at sinabing lalabas nga raw sila dyan. Habang talagang biglang-bigla nga ang lahat at ang Sun God naman sinasabing hindi raw makakatakas ang mga ito. So ayun, mukhang talagang mapapalaban nga ng husto ang mga Straw Hat dito sa sinasabing Sun God. Sa ngayon nga dapat alam na ng Sun God na ito na ang totoong Sun God walang iba kundi si Luffy dahil sa nag-Gear 5 na nga siya. Pero mukhang wala nga pakialam dun ang peking Sun God na ito. So siguro talagang gustong maging Diyos ng peking Sun
Sun God na to. Kaya niya rin siguro tinarget si Luffy at ang ibang mga Straw Hat at kinulong nga ito dyan sa diorama. Pero ayun, mukhang makakalabas na nga ng kwarto ang mga Straw Hat dahil wall nga mismo yung babasagin nila. At doon na nga natin makikita ang labas ng kwarto na yan, ang mismong Elbap. So ayun, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Ang magandang balita pala, wala tayong break next week. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at pag-iingat kayo palagi. Bagang!